sabay-sabay nagpupuri. Dahilin ako ng Kristong Hari, kaligtasan ng Kanyang bibig. Bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for His forgiveness. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow our heads and let us pray. Grant us, we pray, O Lord our God, the constant gladness of being devoted to you, for His full and lasting happiness to serve with constancy, the author of all that is good. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the apocalyptic visions of Daniel were meant to strengthen the Jews who bore the brunt of Antiochus' persecution. God will intervene to usher in the deliverance of His people. A reading from the book of the prophet Daniel. In those days, I, Daniel, heard this word of the Lord. At that time, there shall arise Michael, the great prince, guardian of your people. It shall be a time unsurpassed in distress, since nations began until that time. At that time, your people shall escape, everyone who is found written in that book. Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Some shall live forever. Others shall be an everlasting horror and disgrace. But the wise shall shine brightly, like the splendor of the firmament, and those who lead the many to justice shall be like the stars forever. The word of the Lord. Thanks be to God. You are my inheritance, O Lord. You are my inheritance, O Lord. O Lord, my allotted portion and my cup. You it is who hold fast my lot. I set the Lord ever before me.
With him at my right hand, I shall not be disturbed. You are my inheritance, O Lord. Therefore my heart is glad, and my soul rejoices. My body too abides in confidence, because you will not abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption. You are my inheritance, O Lord. You will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delights at your right hand forever. You are my inheritance, O Lord. On the second reading, Christ's offering is the most perfect of all sacrifices. It frees us from our sins. All we await is God's final intervention to make our redemption complete. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, every priest stands daily at his ministry, offering frequently those same sacrifices that can never take away sins. But this one offered one sacrifice for sins, and took his seat forever at the right hand of God. Now he waits until his enemies are made his footstool. For by one offering, he has made perfect forever those who are being consecrated. Where there is forgiveness of these, there is no longer offering for sin. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. Be vigilant at all times and pray that you have the strength to stand before the Son of Man. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "In those days after that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will be falling from the sky, and the powers in the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And then he will send out the angels and gather his elect from the four winds and from the end of the earth to the end of the sky. Learn a lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and sprouts leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see these things happening, know that he is near at the gates. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. But of that day or hour no one knows, neither the angels in heaven nor the Son, but only the Father." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sa palagay ba ninyo'y mananatili ang mundong ito na hindi magtatapos ito? Nakahanda na ba kayo sa pagtatapos nito o sa pagtatapos ng buhay natin dito?
O isa kayo sa mga nag-iilusyon na may forever talaga sa mundong ito? Batay sa ating karanasan, masakit at mahirap naman talaga ang karanasan ng separation, paghiwalay mula sa mundo na ating nakagisnan, sa kapaligiran na nakasanayan nating galawan, sa mga tao na ating pinahalagahan, sa mga bagay na ating iniingatan. Pero alam natin ang katotohanan na hindi natin ito matatakasan. May mamamatay at mamamatay pa rin. May mawawala at mawawala pa rin. May magbabago at may magbabago pa rin. Kaya sa halip na pilit natin itong takasan, tanggapin na lang natin at paghandaan. Sapagkat maliwanag naman ang mga reminders sa banal na kasulatan that nothing in this world will last forever. Yan ang isa sinasabi sa ating gospel reading ngayon. Heaven and earth will pass away, and passing away means disappearing. Kaya nga may sinasabing new heaven and new earth, sapagkat yung lumang mundo na ginagalawan natin ngayon, mababago pagdating ng panahon. At hindi natin ma-avoid yun. Actually, yung context po ng ating gospel reading ngayon, binasa po natin, simula na ng verse 24 ng chapter 13, according to St. Mark. Yung verse 1, may nagsabi kay Jesus, Guro, tingnan mo ang templo. Napakalalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong palamuti nito. Anong sabi ng Panginoon? Walang magkapatong na batong dyan. Ang matitira dyan, mawawasak ang lahat ng yan. And true enough, nangyari yon. Nang sirain ng mga Romano ang templo. Kaya wag nating isiping nagbibiro, nang babluff, nananakot lang ang ating Panginoon dito. Hindi natin alam kung kailan o sa kung paanong paraan, pero mangyayari, sigurado, sa ayaw man natin o sa hindi ito. Alam nyo naman siguro na yun nangyari kay Ay de las Alas at Gerald Sibayan. Kayo pa ba? Siyempre alam nyo na. Ang isa sa mga sinabi ni Ay de las Alas ay ganito. Alam ko namang nung kinasal daw sila, alam na niya kahit papaano na mangyayari ito. Kasi bata pa si Gerald, baka magbago pang isip nito, baka may iba pang mga pangarap ito. So alam na niya kahit papaano. Pero sabi niya, Tito Boy, alam mo yon? Umasa ako na sana huwag. Na huwag sana. Umasa ako na may forever sana. Ilan sa atin ang katulad ni Ay de las Alas, hindi sa love life kundi sa buhay, sa life in general, na alam naman nating darating at darating ang pagkakataon na ano man ang meron tayo, mawawala, magbabago. Pero bakit parang iniisip natin na po pwedeng hindi mangyari ito, na po pwedeng hindi tayo mamatay o ang ating mahal sa buhay, na po pwedeng hindi tayo manghina o magkasakit balang araw, na po pwedeng hindi mawala sa atin ang mga bagay na meron tayo, na po pwedeng hindi tayo magbago. Hindi po pwedeng mangyari yon. Ilusyon yun. Nakabalita na ba kayo ng tao na hindi namatay, ng bagay na hindi naluma o nasira, ng sitwasyon na hindi nagbago? In fact, walang permanente sa mundong ito kundi pagpapago. Nung minsang napunta ako sa isang may sakit, nagulat talaga ako. Hindi naman dahil sa itsura niya, hindi yun ang istorya. Kasi bago ako pumunta ron, bagamat di ko siya kilala at nung ko lang siya nakita, nasabihan ako na ang sakit ay malala talaga. Upak ang mukha, gano'n, payat na payat, malalim ang mga mata, ang tanda ng itsura. Ito ako kinagulat ko kasi dun sa room, may pictures Picture ng gwapong lalaki, matipuno. Ay, nako, ganda ng katawan.
bodybuilder eh. Kung saan sumasali. Medalist. Ay, bago pa kayo magduda sa akin, ito yung kwento ha. Kasi noong una, akala ko anak niya. As I was observing, wala naman ako makita, hindi ko naman makita yon. Kung nasan yung pogi. So, dahil katulad nyo rin ako, chismoso, tinanong ko, yung nandun, kasi parang hindi siya makapagsalita, parang hindi na siya makapagsalita. Digo, sino po siya? Sabi nung asawa, Father, siya yan. Siya yan. Ha? Siya. Ang layo ng pagkakaiba. Ang bata-bata nun. Ang tanda-tanda nito. Ang sigla-sigla nun. Mamamatay na to. Ang ganda ng katawan, ang payat nito. At sa maniwala kayo sa hindi, yung picture na nakita ko was taken just about a year ago. Gayon, siya yun. Sa loob-loob ka lang ha. Eh parang tumanda ng 20 or 30 taon. Totoo. Alam po ninyo, pagkatapos nung karanasan ko ngayon, kasi ako nag-gym eh. Nag-gym pa rin ako, pero pagkatapos nun, ayoko nang manalamin. Hindi ko alam sa mga nag-gym dito, kahit di kayo, sigurado ako, nakita nyo ito sa mga nag-gym. Konting buhat lang, pause. Nananalamin yan. Naku! Kung alisin mo yung salamin sa gym, maraming mas maagang matatapos mag-gym. Kasi bawat talaga kita sa, titingin mo sa salamin, picture mo sa salamin. Na totoo lang, pagkatapos nung karanasan ko ngayon, doon sa may sakit na yan, hindi na talaga ako, kung madaanan ko yung salamin, hindi na ako katulad dati. Natitingin talaga sa salamin, tapos parang you are adoring your body. Ang ganda ng muscle ko dito, ang ganda ng cut dito. Ay, hindi na. Honestly, hindi na. Gusto ko mag-gym, healthy na lang. Healthy na lang. Hindi na sa punto na i-adore mo yung katawan. No, honestly, hindi na. Sinakita ko noon, sa isang itlap pwedeng mawala sa iyon. Sama ng buhay natin, ng buhay ng mahal mo, ng talento mo, ng pera mo, ng negosyo mo, ng status mo, ng talento mo. Kaya, let's be grateful with all those things. Cherish these things. But let us not be attached to these things. Because nothing in this world will last. Ito lang pong simbahang ito. Kung maobserbahan niyo po ako sa araw-araw, talagang tinitingnan ko ito, inaalala ko, nililibot ko, ayoko nang may dumi, ayoko nang may sira. Kahit na magbayad tayo ng medyo malaki sa mga workers, kasi gusto ko talaga malinis na malinis siya. Kasi ito yung simbahan sa awa ng Diyos ay pinagtulungan nating maitayo. At ito yung unang assignment ko bilang parish priest dito. In other words, mahal ko talaga ito. Hindi lang yung simbahang gusali, kundi kayo na nakakasama ko lalo tuwing linggo, mga nakakasama ko sa ministeryo. My point is, kung alam nyo lang yung laman ng puso ko para simbahan na ito at para sa inyo, you'll wonder kung anong damdamin ang magkakaroon ako kapag na-reassign na ako sa ibang lugar. Kasi mga 2.5 years na lang eh. No wonder, ang sabi sa akin ng isang pare na nakatatanda sa akin, marami na siyang parokyang napuntahan. Padre Fidel, huwag mo silang masyadong mahalin. Meaning, yung church at yung tao. Wag. Kasi sa ayaw mo sa hindi, ililipat ka rin. Unti na lang malilipat ka na. And when that happens, not if it happens, Father Fidel, when that happens, kasi siguradong mangyayari, siguradong ililipat ka, sasaktan ka kapag masyado kang na-attach sa kanila. Totoo yun. Kasi nothing in this world will last. Yung katotohanan ng wala tayong madadala sa hukay pag namatay tayo, dapat maisip na natin na wala talaga tayong pag-aari sa mundong ito. Kasi kung pag-aari natin, ang bagay na meron tayo, dapat kasama natin yon kapag namatay tayo. Yung katotohanan ng hindi magtatagal,
at mapapalitan ng bago ang mundong ito, dapat magsabi na sa atin yun ng katotohanan na hindi ang mundong ito ang tunay nating tahanan. Tayo'y mga turista lang dito, dumadaan lang. Yung buhay natin dito sa lupa, napakaliit na parte lang ng tunay nating magiging buhay sa buhay na walang hanggan. Kasi kung ito ang tunay nating tahanan, bakit babaguhin ng Diyos ang mundong ito? Bakit magkakaroon ng new heaven, new earth? So dapat dito na lang tayo. And so the greatest tragedy that can befall us ay yung isipin natin ang lahat ng bagay na meron tayo atin. At yung isipin natin na ang mundong ito ay tunay na tahanan natin. Sapagkat madidisappoint lang tayo kapag laging ganyan ang disposisyon natin. All throughout our life, walang puknat yon. May magbabago, may masisira, may mawawala. So kapag ganyan ang disposisyon natin, lagi na lang malulungkot tayo. Lagi na lang madidisappoint tayo. Lagi na lang mawawala tayo sa focus, sa diskarte. Kaya huwag nating masyadong mahalin ang buhay natin at ang mundong ito. Ang mahalin natin ay ang Diyos. No wonder ang sabi niya, mahalin niyo ako ng buo. Di naman niya sinabing, mahalin mo kapwa mo ng buo, Di naman niya sinabing, mahalin mo ang sarili mo ng buo, Wala tayong mamahalin ng buo, kundi ang Diyos lamang. Sapagkat sa Diyos lamang masusulit ang ating pag-asa, tiwala at pagmamahal. Sapagkat lahat mawawala, lahat magbabago. Pero ang tanging matitira at mananatili, hindi nagbabago, ay ang Diyos. Heaven and earth will pass away, but not my words. Magbabago, mawawala ang langit at lupa, pero hindi ang kanyang salita. Hindi ang kanyang salitang nagsasabi sa atin, mahal kita. Hindi kita pababayaan. Hindi kita kalilimutan. Yun ang ating panghahawakan sa gitna ng maraming pagbabagong mangyayari at nangyayari sa ating buhay. Sakaling manghina ka, manghina ang mahal mo. Sakaling humina ang negosyo. Sakaling humina ang trabaho. Sa lahat ng pagbabago yan, ang tangi mong laging babalik-balikan, mahal ako ng Diyos. Hindi yun nagbabago. So sa gitna ng pagbabagong ito, yun ang panghahawakan ko. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal na biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo akong magtiwala at magmahal sa iyo ng buo upang ikaw ang panghawakan ko sa gitna ng maraming mga pagbabago at hindi ko kontrolado sa buhay ko. Kahit ayaw kong mangyari, nangyayari. Kahit anong ingat ko at kahit anong pag-aalaga ko, minsan nawawala din, naglalaho din. Alam kong
walang tigil ang pagbabagong ito, sapagkat ito lamang ang permanente sa mundong ito. Pero higit sa pagbabagong ito, ang hindi nagbabago, ang sigurado ko ay ang pagmamahal mo. Panginoon, pakitulungan mo kung panghawakan ito. Hallelujah! Para maisip ko na kung may mawawalang pagpapala, may papalit namang pagpapala. Maaaring hindi kasing halaga, pero hindi mo pa rin talaga akong pababayaan na mawalan, na mangulila, na maghirap. Laging nandyan ang tulong mo, laging nandyan ang konsolasyon mo, laging nandyan ang pagmamahal mo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Kaya ano man ang mangyari, narito ko tuwing linggo, at least nagpapasalamat sa iyo. Mayroon mong magandang mangyayari, sapagkat naniniwala ako na hindi kita masusubok sa kabutihan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring may magbago sa mga pagpapalang meron ako. Pero ang mahalaga, hindi nagbabago. Ikaw na pinagmumulan ng mga biyayang ito. Ikaw ang Alpha at ang Omega. Habang ako ay nasa paghahari mo, nasa mga kamay mo, aalisin ko ang kaba ko. Aalisin ko ang takot ko. Paglalabanan ko ang pag-aalala ko. Sapagkat hawak ng mga kamay mo ang buhay ko. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagan. Panginoon, alay namin, tinapay na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa trigo, bunga ito ng paggawa, tanggapin at basbasan. Ako ngayon'y maghandog ng hain pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the loving Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant, O Lord, we pray, that what we offer in the sight of your majesty may obtain for us the grace of being devoted to you, and gain us the prize of everlasting happiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our truth and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For by his birth he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering canceled out our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life. And by ascending to you, O Father, he has unlocked the gates of heaven.
And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when the supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be shed for you, will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of our faith. When we eat this bread and And drink drink this this cup, cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads and in silence we pray for departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin
and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory and the are glory yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit. offer one another the sign of God's peace. Payapaan mo. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. In the body and blood of Christ, for us all, Christ, to die for Christ. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang ganap kong makapiling ang Diyos Ama. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay, kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Tinawag niya tayo at pinili mula sa karamihan upang pag-isahin ang kawan niya. Nawala
nagsama-sama at nagkakaisa sa pag-ibig at kapayapaan kasama niya. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo'y nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Sadyang kapos ang ating pagkatao upang tundin ang tawag na maging lingkod. Ngunit walang pangamba kahit kapiling siya. Siya ang buhay ng ating buhay. Tayo'y kay Kristo, mabuhay man o mamatay, pagkat niyakap niya ang sangkatauhan. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Kamatay ay nagiging buhay kung sa Kanya tayo nakasalalay. Christi sumus, tayo'y kay Kristo. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa ulit sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasabitin, at maging sa ulit sandali ng aming buhay.
salamat. Ang sa'yo'y aming sasabitin at maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. We have partaken of the gifts of this sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dubudulog sa iyo. Pasensya na po sa hassle kanina. Pasensya na po. Salamat po sa pakikiisa nyo at sa lagi nyong pagtulong sa mga hindi nakakapunta dito pero nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash and bank account. Marami pong salamat. Actually, nandito po yung kopya ng mga resibo na pinadala po ninyo with the specification na ang donation ninyo ay para dun sa mag-liver transplant na bata sa anak nung nagtitinda dyan sa atin. So, ito po, bibigay natin sa kanya. Siyempre, plus yung binigay po ninyong amount dito. Sa mga ipapadala ng tulong through our GCash and bank account, marami pong salamat sa inyo. At sa inyo rin po, marami pong salamat. Aside from that, marami pa tayo natutulong ang mga parishes. Minsan, in passing, sabihin ko sa inyo kung sino-sino without mentioning the donation. Basta alam yung may natutulungan tayo mga parishes. Salamat po. Nagpapagawa din po tayo ng mga chapels. Matatapos na po yung isa. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless us all, including our loved ones, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Next week po, Christ the King celebration. This day, hour of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears they soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love